My dear brothers and sisters in Christ, good evening. Parang wala na po kayong energy. Napagod na po ba sa mahabang pila? Kapag po kaya dumaan si Jesus sa harap natin, ano po ang isisigaw natin? If Jesus passed by, what are we going to cry out to Him? Siguro kung tayo ay kagaya ng sisiw ni Princess, sisiyap-siyap tayo. Pero tayo ay tao na merong kakayahang mag-isip, merong kakayahang sumigaw at magsalita. Meron tayong kakayahang makapag-isip at makapagsalita. Kung si Jesus ay lumampas sa harap natin, ano ang isisigaw natin? Ang isisigaw natin ay kung papaano natin nakikilala si Jesus. Siguro may sigaw sa atin na tatawagin si Jesus bilang Lolo Uweng. Merong sigaw sa atin na tatawagin Panginoon. Merong sigaw sa atin na ang tawag natin ay Bro. O kung ano-ano mang tawag natin o call of endearment to the Lord. The two blind men in our gospel for today cry with joy and with faith. Anong tawag nila kay Jesus? Son of David, have pity on me. Ang isisigaw siguro natin kapag dumaan si Jesus ay ang ating kahilingan, ang bawat hinaing natin sa ating buhay. Napakahirap pong magdasal kung walang pananampalataya. At ang pananampalataya ay nag-uumpisa sa pagkilala. Ang pananampalataya ay nag-uumpisa sa pagkilala. Kaya po mahalaga na makita natin ano nga ba yung ating sinisigaw. Kapag narinig natin na merong sisiyap-siyap na ibon, alam nating sisiw yun. Pero yung dalawang bulag, hindi sila nakakakita, pero alam nilang si Jesus ang dumadaan dahil alam nila at kilala nila kung ano ang pwedeng magawa nila kay Jesus. Kaya nga po ang pananampalataya ay nag-uumpisa sa pagkilala. How do we really know about Jesus? Papaano nga ba natin nakikilala si Jesus? At yung pananampalataya ay mabibigyan lamang natin ng buhay kung tayo ay marunong ng pananatili. Pananatili sa napakahabang pila dahil ang pananampalataya natin, maririnig ng Panginoon ang aking panalangin, mahipo ko lamang si Lolo Uweng. Maririnig ng Panginoon ang aking panalangin dahil sa aking pagdedebosyon sa kaniyang larawan na nasa banal na libingan. Pananatili. Bakit kayo kada Biyernes pumupunta sa lugar na ito? It is not because of the place, it is because of Jesus. Kayo ay pumupunta sa lugar na ito dahil kay Jesus. Nananatili kayo sa lugar na ito dahil alam nyong dito nyo makakatagpo, makakaulayaw at makikita si Kristo. Pananatili. At ang ating pananatili ay magkakaroon lamang ng kaganapan kung tayo ay marunong magpasalamat. Yung dalawang bulag, sinabihan na sila ni Jesus, huwag nyo nang ipamalita, huwag nyo nang sabihin, huwag nyo nang ipagkalat, huwag nyo nang imarites sa iba. Pero anong sabi nung dalawang bulag? They go with gratitude and with thanksgiving at sila'y nagpasalamat sa Panginoon. Hindi lahat ng pumupunta sa lugar na ito ay merong kahilingan. Yung iba na pumupunta at bumabalik sa lugar na ito ay nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil sa buhay nila, ang Diyos at si Jesus ay nagmilagro
sa kanila. Mga minamahal na kapatid, we can only stay in this place if we have faith. Pananatili sa ating lugar at sa ating pananampalataya. At tayo ay bumabalik sa lugar na ito ng may pasasalamat. Nawa sa ating paglagi sa lugar na ito, mabuksan yung ating isipan, mabuksan yung ating paningin. Kapag dumaan si Jesus sa harapan mo ngayon, ano ang isisigaw mo kay Kristo? Ano ang kahilingan mo kay Jesus? And as we prepare ourselves in this Advent season, let us ask ourselves, papaano ko nga ba nakikita ang aking pananampalataya kay Kristo? Baka ang aking pananampalataya ay hungkag. Baka ang aking pananampalataya ay mababaw. Baka ang aking pananampalataya ay mahina at hindi matatag. Kaya nga mahalaga na ang ating pananampalataya ay lumalalim sa pagkilala kung sino nga ba si Jesus sa buhay natin. At kapag nakilala natin si Kristo, dito tayo mananatili sa pananalangin sa Kanya. Remain in prayer, remain in God's love. Kaya nga tinanong sila ni Jesus, do you believe that I can do this? Anong sagot ng dalawang bulag? Yes, Lord. Let it be done for you according to your faith. Sasagutin ng Panginoon ang ating mga panalangin ayon sa ating pananampalataya. Baka marami po sa inyo ang merong panalangin na hindi pa sinasagot ng Panginoon. Baka hindi pa po handa ang puso natin, kaya hindi pa tayo sinasagot ng Diyos. Allow God to enter into our hearts. Allow God to work into our lives para makita natin, Lord, prepare my heart for your great mercy and great miracle in my life. Kaya nga sa bawat yugto ng ating buhay, ito sana yung makita natin kung si Jesus kayang isauli ang paningin ng isang bulag, kung ang Diyos kayang gumawa ng milagro, kaya ring baguhin ng Diyos ang buhay mo. Allow God to work in your lives and allow the grace of God to enter into your hearts. Kapag sumigaw tayo, ano kaya ang isisigaw natin kay Kristo? Sana ang lagi nating sigaw, Panginoon, ihanda mo ang puso ko.